ikaw ay nagmula sa sa Idol Philippines. Yes, Idol Philippines Season 2 po. Yes. Sinong grand winner ng Idol Philippines Season 2? Si Kimo ba? Kimo Gumatay. Si Kimo Yes, si Yes. Kimo. Oo, ayan. O, batiin mo muna lahat ng mga fans mo. Nag-abang sila nung nakita nila yung art card mo na ang ganda-ganda mo dun sa side. Yes. Oh. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po, magandang umaga kung saan man po kayo nanonood, kung ano man po, kung morning or evening man. Thank you so much po for having me and thank you for tuning in po. This is Anne Rain at sana po ma-stream niyo po lahat ng mga songs ko on Spotify, YouTube, and also on Apple Music. May EBS out na po. Maraming salamat po. Ayan, bongga. Gusto ko malaman, Anring, kasi syempre, 'di ba, nung Idol Philippines Season 2, parang yung sumunod, binigyan ka na ng kontrata sa Star Music. Yes 'Di ba, sa po. Star Pop, yung mga Opo, ganyan. opo. 'Di ba? Sa isang katulad mo na nangangarap, ano yung feeling na parang, 'di ba, alam naman natin pag sinabi mong Star Music, that's home of yung mga stars talaga na mga Singers. magagaling na home of singers, performers, ganyan. Yes, actually po nung una, after po ng Idol Philippines, wala na po akong in-expect na, okay, siguro ito na po yung end ng journey, siguro sasali na lang ako sa ibang competition or kung ano mang darating sa aking opportunity pa. Pero hindi ko po talaga in-expect na after po ng Idol Philippines, nakapag-asa pa po, na madaming guestings, kinuha pa po kami ng Star Magic, ng Polaris, and then Star Music. So, eventually po, ngayon naman po, last year lang po, ay nailipat naman po ako ngayon sa Star Pop. So, I'm really happy po. Ngayon po, mas marami pong opportunities and maraming doors po yung nag-open for me. Totoo. Oy, maganda yan ha. 2026, maraming Amen. opportunities and doors na mga nagbubukas. At Yes. syempre, hindi lang yan nagtatapos sa pagiging star pop, 'di ba? Sa inyo, 'di ba, kasi sa mga singer, isa lang na kanta mo ang talagang mag-hit, mag-trending. Sabi nga natin lagi, yun na yun eh. Yun ang talagang magsisimula ng lahat. Parang si Maki. Yes. 'Di ba? Isang opo. magandang kwento yung kay Maki na after nung saan, yung 'di ba yung magkita na tayo sa QC, Yes, oo, yes, sa kalsada ng BG, 'di ba? Parang dati walang pumapansin, pero unti-unti nang tumutunog. Yes, dilaw. Susunod na dilaw, namumula, kahel na langit, Yes. tapos hanggang sa Susunod yan, nakapag-concert Berde. na. Alam ko meron eh. Meron din Roller Berde. coaster. Oo, color Yes. coaster, yes. Kasi sa Dubai, nag-show sila color coaster din eh, Yes, di ba, bongga. So yung sa'yo, kapag ganyan na, tinitake mo siya na parang isa-isa lang, one step at a time, ganyan, o minsan napapaisip ka na parang, syempre sa lakas ng kompetisyon, sa dami ng mga sumisikat din sa online world, napapaisip ka rin ba minsan na parang, ang tagal, bakit hindi pa binibigay sa akin? Bakit Hintay lang ng Oo. hintay. Of course po, I'll be honest po, may mga days po na syempre po parang, sa ano kayang, saan po kaya papunta yung career ko, ganyan. May mga ganun din po ako mga days, pero mas ngayon po, lalo po kung kailan po ako maraming napagdaanan, especially last quarter po, last year, parang mas ngayon po ako mas nagtatrust kay Lord, mas nabuo po siya ngayon na parang, hindi ko rin po alam bakit pag-start po nitong 2026 sobrang pag-start nitong 2026 sobrang iba po yung trust ko, iba po ako mag-obey right now, and I'm just really grateful po kasi yung mga prayers ko po unti-unti na po siyang natutupad po. Ayun. Taray. Opo. If you don't mind me asking, ano yung mga naging challenges sa'yo for last year? Kung okay lang sa'yo. Marami po, like mental health, and sobrang dami pong mga struggles, pero siguro sa akin na lang po yun. Pero ngayon po sobrang 360 po talaga yung pag-ikot na sobrang happy po ako kasi yung mga prayers ko po talaga natutupad na po siya ngayon, and hindi lang po yun parang parang come with me po ako right now. Parang lift ko po talaga sa kanya na, okay, alam kong ito, usually maging anxious ako about this, pero right now, wala, prayer lang talaga. Taray. Umiba diba? ang simoy ng hangin. True, 'di ba? At syempre aminin naman natin, 'di ba, na pagdating sa mga bagay na 'yan, nirerespeto natin, ibinibigay natin sa iyo, of course. Pero what's more important now is, 'di ba, nandito ka facing yung 2026 mo, and of course yung career mo with a bang. Yes. 'Di ba? Kasi syempre parang this is it. Normal 'yan, 'di ba? Tayo dumadaan din tayo minsan sa mga ganyan mga moments na parang feeling natin, ano bang nangyayari sa career ko? Parang nakatenga ka lang, hintay Ikaw, ka lang. I'm sure hindi lang sa industry ha, marami sa mga nakikinig sa atin. Kayo ba, napatanong kayo minsan na, bilong ba ako kung nasaan ako ngayon?
Yes. Di ba? May ganun talaga. Yes po. Tapos dati nung ako personally, nung tinatanong ko yan sa sarili ko, nung nagsisimula pa lang ako, ang dami ko namang ginagawa, ang dami ko namang trabaho na pinupuntahan every day, every single day. Pero napapatanong pa rin ako na, am I really belong to this business? Para dito ba talaga ako? O ako lang yung nagpipilit sa sarili ko? Especially yung sa pag-aartista. Yung sa pag-aartista, yung sa mga teleserye, yung sa mga ganap-ganap, pelikula, yung mga ganyan. Meron naman akong ginawa, may trinabaho naman ako, pero napapatanong pa rin ako doon. Tapos alam mo ba, may nakausap ako na sobrang tagal niya na manager. Ang sagot niya sa akin, sabi niya, alam mo, hindi lang ikaw nagtanong yan, lahat kayo halos nagtanong yan. Yes. Lahat daw halos pala ng mga Artista. nasa industry nagtanong nun. Actually, kahit nga hindi sa artista sa kung ano man yung trabaho mong hinaharap sa everyday life mo or sa yung career mo talaga, yung pathing mo, mapapatanong ka talaga. Kasi syempre, di ba, sa mundo natin na parang lahat naman tayo iisa ang goal na maging matagumpay. Yes. Di ba? Pero syempre, pinagdaanan natin yung mga challenges, Tama. mga hamon ng buhay. And kung depende sa mindset mo yun, that make your life more parang exciting. Oo. Yes. Kasi di ba minsan pag wala, parang bagot-bagot din talaga yung Parang pag alam mo na agad yung sagot. Oo. Di ba? Oo, di ba? Yan. In fairness, ngayon, ito yung EP mo is... Yung EP ko po ay 6 songs po siya na revival na songs. Ay, ang bongga, Yes, revival po na mga songs. Actually po, at first, nahirapan po ako kasi mga iconic na songs na po siya ni Miss Tony Gonzaga, Yes. Sir Ai Segura, Oo. ni Miss Juris, ni Miss Lizelle Garcia, and Jesus Zaragoza. So, medyo nahirapan po ako at first, pero nagawan po namin ng sarili kong version, kaya I'm very happy po. Oh, yes, on taray, ang bongga-bongga. Kaya ako nagulat. 'Di ba sinabi nung bago matapos yung 2025 na this year daw 2026 revival songs will make it big sa music scene. Sana po. Sinabi Amen. talaga. Sana po. Sinabi talaga, 'di ba meron si Alex Gonzaga nga, 'di ba? Meron siya yung nilabas, yung di makatulog Yes, sa gabi. yes. 'Di ba? May nilabas siya ganun. Tapos ang dami pang mga Nandito taray. ako. Ganun yung boses. Di makatulog sa gabi. Hindi ganun. Oo, 'di ba? Yan. 'Di ba? Yun ang sinabi talaga, napanood ko yan sa isang interview na parang sa music industry, sa music scene, sobrang papatok daw talaga yung mga revival songs. Nabanggit mo si Tony Gonzaga, syempre ang isa sa mga unang naisip ko kagad bukod sa We Belong, yung Catch Me. Yes, Catch Me and Falling. Catch Me and Falling. Catch Me Yes. and Falling for You. Ganun, Tony G. Yes. Pero syempre, hindi ganun yung version mo. Sarili mong version Yes. yan, di ba? Kay Ice, ano yung ni-record mo kay Ice? Para lang sa'yo. That's my favorite. Yes. Pwede bang pasample yung anak ko niyan? Yung, di ba yun yung, para Yes. sa'yo, Opo. ako'y iibig. Naiyak. Naiyak. Charit. Breakdown. Iibig na muli tayo. Naiyak, charit. Ikaw? Para lang sa'yo po. Kantahin ko po. Oh, kahit konti lang. Para sa'yo, ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo, ako'y ibig ng muli. Ang aking puso'y para lang sa'yo. Dahil sa ito'y waling magmamahal sa'yo. Para sa'yo. Ang bugati! Bakit nung kumanta ka na parang... Thank you po. Ini-yearn ko po talaga siya. Ganon? Yes. Talaga, Ganon version. parang damang-dama mo talaga, no? Na... Ang pangit nun sa akin. Yung sa akin kasi yung... Para sa'yo. Dapat pala ganon, yung damang-dama from the heart. Paano pa? Yes. Ang galing mo Kaya na! po, hindi po nila makita yung expression niyo po. Nakikita nila, Ay, nakakanood nila tayo. Yung mga nasa radio. Ay, yung mga nasa radio, hindi na Yeah. nakikita, di ba? My Ang God. bongati! Thank Nag-iba you po. talaga. Yes, binigyan niya ng bagong version, di ba? Anne Rain's version Yes. live. Thank So, you nagawa mo na yun. Ano yung isa pa? Yung kay Juris. Di lang ikaw? Kahit di mo sabihin. Ay, alam ko yan. Kahit Alam ko yan, Ti. Paano yan? Go. Kahit di mo sabihin, aking napapansin, di na kita pipilitin dahil di mo naman sasabihin. Kahit na
Hindi mo sabihin pa. Nararamdaman kong ayaw mo na magpatuloy pa. Kahit na hindi mo sabihin pa, nararamdaman kong ayaw mo na. Ang galing na! Gusto ko na magpakasal, tapos siya yung singer. Grabe talaga. Okay. Magpapakasal siya na. Gusto niya na magpakasal. Tapos ikaw yung singer, kaya naman, let's go! Nagpakasal. Nang bawi-bawi. Ayan, okay. Ang galing mo na. Thank you po so Anong much. tawag sa'yo? Yung, di ba meron yung mga, kunyari, Titles. di ba pag ganyan, pag soul, galing Soul. sa, ay, ano sa'yo? The soul? Wala pa po eh. Dapat ikaw siren. Soul Soul siren. Di ba? Sige po, Soul manifest po natin siren yan. and rain. Ganon. Di ba? Ganda po pakinggan. Di ba? Ang ganda. Oo, parang this generation, soul siren and rain. Ganon na. Ang ganda. Ikaw na yun, this generation, soul siren and rain. Ang ganda na. Thank you po. O, Juris, ano yung next? Kahit di mo sabihin. Ay, Yun yung kay Juris di ko eh. kayang limutin. Sino kumanta niyan? Miss Lizelle Garcia. Lizelle Garcia, yung nagpasikat ng kantang Gisingin ang Puso. Yes. Oo, alam mo. Yes Ang po. pangit. Ang pangit. Ha, sorry. Konti lang, chorus lang nung kay Lizelle. Ayan. Di ko kayang mag-isa kung wala ka. Kahirap isipin, ika'y hindi na sa'kin. Kasalanan ko ba kung ika'y mahal pa? Kahit hindi to isipin, di ko pa kayang limutin, mahal. Ang galing. Oh my Ganda po ng mga songs talaga actually na binigay po sa akin. Totoo yan. Ay, nak, may bago akong papakinggan ngayon. Kasi si thank you Enzo Almario, Yes. si Enzo Almario, yung EP naman niya, Gunita. Yes. Di ba yung Gunita? Yes. Gunita yung EP naman ni Enzo Almario. Alam mo, siya yung most sa stream ko. Di ba pagka December, yung pag December, i-wrap up kung sino yung pinakikinggan mo sa Spotify, di ba? Siya yung most stream ko kasi nga favorite ko halos lahat ng kanta. Hindi namin napag-usapan na yung kung ano yung susong niya. Siyempre, nag-decide naman sila Sir Jonathan, sila Sir Rox Santos, ganyan. Ang nakalagay talaga dun yung mga favorite songs ko talaga. Yung Kakayanin Kaya ni Maymay, yung Hanggang Kailan ni Michael Pangilinan, Mas Mabuti Pa ni Janine Berdin, yung kay Hanggang Dito Na Lang. Yes. Alam mo, sabi ko talaga, alanak, bakit ganun yung songs? Favorite ko lahat yan. Ngayon yung narinig ko yun sa'yo, mga din yan, mga go-to songs ko din yan Yes, lahat. mga iconic na songs. Mga iconic songs na ko isi-stream ko na ng bonggang-bonggan at thank you so papatugtugin much natin po. dito sa 92.3. Siyempre, ito na yung Catch Me I'm Falling. Yes. Yan, hindi ko na ipapakanta sa'yo. Okay. Siyempre, dahil ipaparinig natin sa kanilang lahat yan. yes. Pero, meron akong challenge muna for you. Sure po. Meron kami dito tinatawag na asal. Ang sa amin lang. Ang sa amin lang. okay. Siyempre, we love hearing yung iba't ibang POVs ng mga bisita namin, ng mga celebrities like you, ng mga performers, singers, ganyan. Tingnan natin kung ano kaya ang pupunta sa iyong asal. Kaya naman, ihanda na ang iyong mga kasagutan at makisagot na rin mga ka-vibes dahil ito na tayo sa ating segment na Asal. Asal. Ang sa amin lang. Asal. Meron tayong mga baraha, set of cards. Ayan, ang babasahin mo lang ay yung color brown. Tapos mamaya mong pababasahin yung white sa likod. Alright? Unrain, the Gen Zs and this generation sa Soul Siren. Anong tanong? Ano ang bagay na you're so afraid to lose pero nawala pa rin? Okay. Siguro yung friendship. Yes. Kasi meron po akong yun po isa sa mga pinagdaanan ko ng last quarter ng 2025. And actually
tagal ko na pong going through po no sa nangyari na yon. Pero I was really holding on sa friendship na yon, but then it was so toxic na po talaga, very unhealthy na po for me. So I really had to decide and let go na just mag-focus po sa sarili ko, kasi I felt po na na po kayo, sobrang naiiba na rin po ako, and sobrang na-affect po yung mental health ko. And I was holding on po sa friendship na yun for ilang years din po talaga. So, ayun po. Ano sabi ng likod ng baraha? Losing something opens another door for a new beginning. Huwag matakot to take this moment. Agree. Totoo. May napanood ako, in addition to that, meron ako nadaanan na isang reels na parang sabi niya, kapag daw yung kaibigan, yung itinuturing mo kaibigan ay agad-agad kang hinusgahan sa isang beses mo lang na pagkakamali sa tagal niyong magkaibigan. Tapos may isang beses ka lang na pagkakamali or isang beses na hindi niyo pagkakasundo or pagkakaintindihan. Tapos parang yung hindi niya kagad yung tinake na parang hindi siya nagpaka-matured enough para intindihin yung bagay na yun. Sabi niya, hindi lang daw yun nakapag-decide ng on the spot. Ibig sabihin, in the process nung kayo ay magkaibigan, ibig sabihin noon pa man, hindi talaga siya masaya sa kung ano man yung meron ka or anong meron sa inyo. Hindi ka talaga niya itinuring na friend. Parang yun yung sabi dun sa napay. Sabi ko, alam mo, parang minsan mag-agree ako, pero I can also disagree kasi may iba naman na parang siguro dala lang ng emosyon. 'Di ba? Pero dun sa nakita ko, sabi ko, oo nga no, minsan di natin napapansin, 'di ba? Na parang itinuring natin siyang friend for the longest time, pero ngayon na dapat alam ko kung friend niya ako, dapat isa siya sa mga kaintindi sa akin. Yes. Yes. 'Di ba? Yes.